So medyo mauga tong windshield natin ngayon. Na-deform na kasi yata tong stock. Goma lang kasi tong parang pinaka-nut niya eh. So ayun, itong kabila medyo okay pa. Pero ito, yeah, maalog na. So tara, paayos natin. So anytime meron tayong problema sa ADV or may kailangan paayos, isa lang naman yung talagang takbuhan natin, yung DC Motowolf. Yun kasi yung shop na malapit lang sa amin, sa Parañaque lang. And specialty talaga nila ang ADV 160. Ang sabi kasi sa akin, pwedeng palitan ng bakal yung pinaka nut nung sa windshield, yung kabitan. Yung stock kasi, sabi ko nga kanina, goma lang. So I'm assuming na pag laging naaarawan habang tumatagal, syempre lumulutong din, nawawala na sa form. Sobrang dumi ng ADV natin ngayon, no? Marami nga rin nag-request sa atin na gawa raw tayo ng video about paano mag-alaga ng motor. Yun lang siguro ang hindi ko pa magawa sa ngayon, kasi hindi talaga ako maaalaga personally. Hindi rin ako nagbo-bike wash ng sarili kong motor. Tinry ko before, kaso wala akong sipag talaga dun sa part na yun. So pinapahugasan ko lang siya sa mga car wash sa tabi-tabi. Hindi rin naman kasi high maintenance tong si ADV, kasi naka-ceramic coating to. And maraming salamat rin nga pala doon sa mga nanood nung Japan travel vlog natin. 2 parts yun, isang Osaka, isang Tokyo. Nagulat ako na medyo marami ring nanood, kasi historically yung mga travel vlog na ina-upload ko medyo hindi bumibenta eh. Pero naman tayo sa sukat traffic. And by the way guys, plug ko na rin pala, may mga binibenta tayong Shoei helmets, 2 X15, isang Z8, tsaka isang GTR 3. So pakita ko na lang din dito. Yun, sa mga interesado, huwag mahiyang tumawad Message nyo lang ako sa Facebook page ko. Again, like ko ang sinasabi, ang ulo natin hindi napapalitan yan. Kaya it's okay to invest sa mga medyo mas mahal na helmet. And alam naman natin din na kung helmet brands lang ang pag-uusapan, isa ang Shoei sa talagang alam nating quality. Alright. And by the way, gamit na natin itong bago nating mic, itong DJI Mic Mini. Mas maluwag na sa loob ng helmet ko. And before kasi ang gamit ko is yung DJI Mic 2. And kinompare naman natin in terms of audio quality, halos pareho lang naman. Pero for me, mas gusto ko itong form factor ng Mic Mini kasi nga mas maliit, mas manipis. So dun sa mga hindi pa pala nakapanood nung comparison natin dun sa Mic 2 and Mic Mini, yun yung huling video natin. Check it out kung kino-consider nyo rin bumili ng DJI na mic, baka makatulong. Sana yung windshield lang ang gastusan natin today, no? Pag kasi dinadala mo yung scooter mo sa mga shop, madalas nadadagdagan yan Kung may plano ka lang bilhin na isang bagay, usually pag uwi mo, mga 3 o 5 yung nadagdag sa scooter mo. Aminin nyo na, maraming makaka-relate yan. Pero okay lang yan, huwag nyo tipirin. As long as mag-a-add ng safety naman yung kinakabit nyo, sulit na rin. Kung hindi naman, as long na masaya kayo dun sa kinabit nyo, goods pa rin yan. Alright, so dito lang sa may San Antonio Valley, yung DC Motowolf. Pwede nyo rin naman silang i-Waze or i-Google Maps. Or pwede nyo rin gawing landmark yung munisipyo ng Parañaque. Padadaanan natin. Alright, so ito na yung munisipyo ng Parañaque. Okay, so andito na tayo, DC Motowolf. Ito lang sila. Puno nga lang. Dito muna tayo sa sa gilid mag-park. Chief, papacheck ko lang mamaya yung sa windshield ko. Kasi yung ganito ko goma, na parang natatanggal na. Balik ka na lang ganito, sir. Hindi ba ma-vibrate yung ganito? Hindi naman. Sige, baka ito guys yung ikabit natin. Anong tawag dito, sir? Inner bolts. Inner bolts. So ito, hindi na madideform to, bakal na Parang okay din tong face enhancer Bagay kaya sa atin to. Kompleto rin sila dito ng mga upuan. Ito naman mga rack, mga crash guard. Parang maganda rin yung ganito Simple lang.
Minsan kasi gusto mo, iniiba-iba rin yung look ng motor mo eh. Kasi nakakasawa rin pag matagal na same yung itsura. And marami rin silang choices dito ng MDL tsaka Oxlite. Alright, so naayos na yun sa atin. Mukhang baligtad lang yata yung nut, yung rubber nut, yung pagkakalagay. Pero ngayon, ayun na, wala nang alog. Itong kasabay natin na black ADV, ganda no? Talagay siya ng Oxlite. Ano to sir? Senlo no? Senlo X7. X7? Senlo X7, ganda. Tapos ito no, face enhancer. Face enhancer, pogi. Pang touring kasi yung setup ni sir. So bumagay. Sa atin kasi ano lang eh, medyo gusto ko yung sporty look. Lakas ah. Ano yung dilaw, yung high? Nice. Pwede na to sa long ride sa gabi, no? Alright, so kung ADV owner kayo, gusto nyo magpa-setup ng motor nyo or you know, any upgrade accessories, pasya lang kayo dito sa DC Moto. Sir, salamat. Thank you. Shoutout daw si Joel sir sa Sir, shoutout sir. Salamat. Alright, so all goods na. Wala nang alog yung windshield natin. Ayan o. Ang medyo weird lang kasi baligtad daw yung ano, yung inner nut. Hindi ko naman siya ginalaw. Kung baga nung tinanggal ko yung stock, ganun na yung position talaga nun. Pero parang trip ko magpakabit ng face enhancer yung nakita ko kanina. Iniisip ko lang kung babagay sa setup natin. Kasi parang more on pang touring Pag wala ka kasing kinakabit or pinapalitan sa motor mo, parang hindi ka mapakali, no? Ano bang tawag dun? Upgrade-itis, no? Meron din pala tayong follower na nagtag sa atin. Saan yun? Moditech Hub yata. Post ko na lang din dito. May bago silang dating ng shipment ng Yoshimura. Yun, sir, salamat sa budol. Nag-iisipan pa natin. Or baka naman payag si Sir Moditech ng collab, no? And nakalimutan ko na rin pala kayong bigyan ng update doon sa TikTok account natin. So kung maaalala nyo, na-ban kasi yung original account natin doon last October. So nagawa tayo ng bago. Pero thankfully yung new TikTok account natin close to 10,000 followers na ulit. So nakapag-affiliate na tayo doon. And sa naghahanap ng mga items na ginagamit natin kay ADV or kahit yung gear natin, like itong side mirror, itong riding gloves natin, and kung ano-ano pa, punta lang kayo sa TikTok account ko din, check nyo yung showcase, product showcase ko. Andun yung mga items. And syempre pag bumili kayo doon, makakuha tayo ng konting commission lang naman. Pero syempre ano na rin yun, laking tulong na rin yun. And lahat naman ng malaki, nag-uumpisa rin sa maliit. Kaya inuumpisa na rin natin doon. Kasi ako talaga tingin ko, this 2025, e-commerce ang talagang magbo-boom. Although matagal na namang nag-boom. Pero syempre, if you wanna be part of that industry, kailan mo pa uumpisahan, di ba? Kaya bottom line, magpabudol na muna kayo sa akin. Hindi, joke lang. Pero ang mga top seller ko doon is yung itong Nemo Ducati V1 na side mirror, tsaka itong riding gloves, itong Rock Bros. And for sure naman magugustuhan nyo yan. Kung hindi, i-bash nyo ako. No, maambon. Minsan na nga lang magmotor uulanin pa. Lagi ko nakakalimutang tanggalin yung yung turn signal pag lumiliko ako. Ito magandang feedback sa Honda and sa iba pang motorcycle manufacturer. Pag naka-turn signal, lagyan nyo ng tunog. Yung nagti-tiktok. May na-try kasi akong scooter, yung Lambretta. Tuwa ako dun pag nag-turn signal ka, yun nga may tunog. So pag nakaliko ka na, maaalala mong i-off. Kasi nga tumutunog siya. Uy, grabe. Yun lang sir, huwag kang papasok ng gano'n pag may malaking truck. Yung mga itong truck guys, ito yung harapan nila, blind spot yan. Kaya kung pumwesto ka sa unahan nila, dyan sa harapan,
hindi ka makikita ng driver. So there's a good chance na masagasaan ka. Yung ginawa pa ni Manong, bigla siyang pumasok. So yun ang tingin ko isa pang kulang sa education ng rider sa atin. Yung knowledge about sa mga blind spot, lalo na ng malalaking sasakyan, ng mga truck, ng mga bus. Akala siguro ng mga ibang rider sa atin lagi silang nakikita ng mga kasabayan nating motorista sa kalsada. Kaya like ko ang sinasabi, being a defensive rider, dapat i-treat mo yung sarili mo as invisible. Imagine mo, hindi ka nakikita ng mga kasabayan mo sa kalsada. And bilang rider, okay naman maging confident ka sa skills mo. Pero once maging overconfident ka, yan ang delikado. This year din kasi, part ng mga New Year's resolution ko is magbalik loob sa pag-i-exercise, pag-gym sana. Dati kasi sa Anytime Fitness ako, hindi kaya ng budget sa ngayon yung may monthly. Tapos hindi ko rin na ma-maximize kasi minsan medyo busy. So naghahanap tayo ng gym na pwedeng lang per session. Ito gym to Teka, tingnan natin. Silipin lang natin. So ito yung gym. Pakita ko sa inyo, tapos sabihin nyo kung sulit na. 1,000 kasi per month, per session naman 120. Ang kompleto naman. Alright, so dito ko na muna patuloy yung video guys. Pero maraming salamat sa mga nag-join sa atin today. So as always, ingat kayo lahat palagi. Kita tayo sa next one. Always ride safe. Peace out.